Kabanata 1791. Huwag kayong magtipon-tipon dito. Aayusin natin ang isyong ito sa pangunahing bulwagan mamaya. Sebastian at Ginoong Lancaster, sumama kayo sa akin, sabi ni Eldridge. Lahat ay nadismaya dahil akala nila magkakaroon pa sila ng pagkakataong mapanood ang palabas, pero wala na. Pagkatapos, sinundan ni na Sebastian at Asen si Eldridge papasok sa pangunahing bulwagan kasama si Leyley. Ginoong Lancaster, sinabi mong pinatay ni Sebastian ang iyong apo. Nasaan ang ebidensya? Malaki ang nagawa ni Sebastian. Huwag mo siyang basta-basta akusahan, sabi ni Eldridge sa seryosong tono, ang kanyang tingin ay matalim. Ang mukha ni Asen ay kasing dilim ng mga langit na may mga ulap na nagngangalit. Ako ang ebidensya. Nakaramdam ako ng ilang presensya noon, at isa sa kanila ay kanya. Isang hinala ang bumangon sa puso ni Eldridge. Si Sebastian ba ang gumawa nito? Ito ay isang mahirap na sitwasyon dahil hindi madaling susuko si Asen. Si Sebastian ay kalmado, na parang hindi ito nauugnay sa kanya, at mukhang tahimik. Dahil wala kang ebidensya, hindi ka makakapagsabi ng kahit ano dahil lang senior ka. Ganito ba ang paraan mo sa pagharap sa mga sitwasyon? Isang salita mo lang ba ay sapat na para matukoy ang buhay at kamatayan ng isang tao? Malamig ang mga mata ni Leyley, at ang kanyang mga salita ay kasing talas ng kutsilyo. Anong karapatan mong isang ignorante na tulad mo ang magmalaki sa aming sekta? Laking gulat ni Asen habang sinisilip siya. Ang puso niya ay napuno ng galit. Kung hindi siya pinigilan ni Leyley, patay na sana si Sebastian. Napakalapit na niya. Hindi siya mula sa aming sekta, pero siya ang aming kagalang-galang na bisita, mabilis na ipinaliwanag ni Eldridge sa mahinang boses, na medyo kinakabahan. Huwag kang magalit. Sinasabi ko lang ang katotohanan, hindi ko inasahan na ang mga nakatatanda mula sa Alpha Sect ay magiging ganito ka-unreasonable, nagbabanta na patayin ang mga alagad ng sekta ayon sa kanilang nais. Hindi ito kapani-paniwala, malakas na sinaway ni Leyley. Ginoong Lancaster, ang bagay na ito ay nangangailangan ng seryosong pag-iisip. Si Sebastian ay may nagawa para sa sekta, hindi natin siya dapat pahintulutang maakusahan ng mali, bulong ni Eldridge, nakakunot ang noo. May nagawa siyang kabutihan, ha? Wala ba akong nagawang kabutihan noon? Ginoong Peterson, nakakadismaya ang sinabi mo. Isa lang siyang simpleng alagad. Wala ba akong karapatang parusahan siya? Mababa at puno ng pag-aalinlangan ang boses ni Asen, habang ang kanyang mga palad ay nakabol at bahagyang nanginginig. Ginoong Lancaster, hindi lamang si Sebastian ang may kinalaman sa bagay na ito. Nakakuha na siya ng suporta ng maraming mga apprentice ngayon. Kung parurusahan natin siya bago natin linawin ang mga bagay, paano naman ang ibang mga apprentice? Matatanggap ba nila ito? Di ba sila madidismaya sa sekta? Ang punto ay, kailangan mong magbigay ng ebidensya. Kung hindi, hindi tayo makakasiguro kung si Sebastian nga ang may gawa o hindi. Ang iyong pahayag lamang ay hindi sapat para kumbansihin ang publiko, sabi ni Eldridge ng Tame Time. Bilang pinuno ng sekta, naharap siya sa isang dilema. Si Asen ay labis na iginagalang at ang haligi ng sekta. Sa kabilang banda, si Sebastian ay nakagawa ng kabutihan at nakakuha ng suporta ng maraming alagad. Ito ay naglagay kay Eldridge sa isang mahirap na sitwasyon. Ginoong Lancaster, kung makakapagbigay ka ng ebidensya, hindi ako makikialam at hahayaan kitang parusahan si Sebastian. Kung hindi mo magagawa, kailangan kong maging responsable para sa buhay at damdamin ng ating mga alagad. Ipinakita ni Eldridge ang matibay na saloobin. Sa kabila ng galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib, alam ni Asen na pagtatawanan siya kung magpapatuloy siya sa kanyang paninindigan. Gayunpaman, ayaw niyang basta na lang itong palampasin. Ginawa ko ang lahat para sa ating sekta, pero pinagsalitaan ako ng masama ni Ginoong Lancaster. Nakakabigo ito. Nilinggan ni Sebastian ang kanyang ulo, huminga ng malalim na may mukhang walang magawa, na nagpapakita ng kaunting pagkadismaya. Huwag ka munang magdiwang. Balang araw, aayusin ko rin ito sa iyo. Humihikbi si Asen at umalis na galit, nag-iiwan ng masamang tanaw mula sa likod.
Nang makita ni Eldridge na umalis na si Asen, nagbago ang tono niya at sinabi ng seryoso, Sebastian, bagaman nakagawa ka ng kabutihan ngayon sa pagpapakita ng iyong lakas at magandang pagliko ng sitwasyon, ikaw ay kasangkot sa pagkamatay ni Elio. Ang kasong ito ay puno ng mga pagdududa, kaya ang iyong kabutihan ay hindi na mabilang. Dapat kang mag-aral ng may kalmadong isipan, at huwag mo akong bigan. Kung makakabalik ka mula sa Nine Sphere Secret Realm ng ligtas, nangangako ako ng isang malaking swerte. Salamat sa iyong kabaitan, Ginoong Peterson. Gagawin ko ang aking makakaya upang magdala ng karangalan sa sekta. Ang Spirit Boost Pill na ito ay umabot na sa pinakamataas na antas, at sa tingin ko ay makakatulong ito sa iyo. Pakiusap, tanggapin mo ito. Ipinakita ni Sebastian ang Spirit Boost Pill gamit ang parehong kamay, may taos-pusong hitsura sa kanyang mga mata. Oh, hindi mo na sana ginawa. Sa kabila ng sinabi niya, itinago ni Eldridge ang tableta na may ngiti ng kasiyahan. Ang suprema grado na Spirit Boost Pill ay mahal at halos hindi matatagpuan sa merkado. Kahit isang Void Ascension Master ay maaaring hindi pa nakakita ng isa. Hindi ito tinukoy ni Sebastian at nagtanong na lang, Ginoong Peterson, anong klaseng lugar ang Nine Sphere Secret Realm? May seryosong mukha, mabagal na ipinaliwanag ni Eldridge, ang Nine Sphere Secret Realm ay nilikha ng isang dakila at makapangyarihang tao. Ito ay isang mundo sa sarili nito at konektado sa isa pang maliit na realm. Bawat siglo, ito ay bumubukas isang beses sa isang taon. Walang katapusang kayamanan at yaman mula sa dakilang lalaking iyon ay nakatago sa buong kaharian. Gayunpaman, may panganib sa bawat sulok, at ang mga halimaw sa loob ay mabangis, mas malakas pa kaysa sa mga halimaw sa Celestial Region. Dahil matagal na itong nangyari, medyo naging hindi matatag ang lugar na iyon. Kaya, ang bilang ng mga taong papasok ay limitado sa 10,000 tao, kung hindi, maaari itong magdulot ng pagbagsak ng mundo. Sa simula, ang sekta namin ay may 10 pwesto, pero nabawasan ito sa 9 na pwesto ngayong taon. Kabanata 1792. Matapos makipag-usap kay Eldridge, nagpasya si Sebastian na umalis ng maaga upang tingnan ang sitwasyon sa paligid ng Nine Spheres. Bumati siya kay Eldridge at umalis ng mag-isa. Paglabas niya mula sa Alpha Sect, lumipad siya sa hangin patungo sa 9 na spheres. Napapalibutan ng espiritual na enerhiya, kumilos siya na parang kidlat at lumitaw na parang bulalakaw sa kalangitan. Ilang araw ang lumipas, siya ay dumating sa ibabaw ng isang malawak na dagat. Malakas ang hangin, at ang mga alon ay humahampas. Bigla, naramdaman niya ng matindi ang isang marahas na alon ng enerhiya mula sa unahan. Nagmumukhang masungit, mabilis na lumipat si Sebastian patungo sa pinagmulan ng alon ng enerhiya. Nang lumapit siya, nakita niya ang ilang mga barko na nakikipaglaban sa dagat. Isa sa mga barko ay napalibutan ng iba pa. Ang mga tauhan sa barko ay lumalaban ng buong lakas nila, at ang taong kanilang pinoprotektahan ay isang napakarandang babae. Sa kabila ng kanilang pinakamainam na pagsisikap, sila ay naitulak sa isang estado ng kawalang pag-asa. Gayunpaman, sinubukan pa rin nilang ihandog ang babae palabas ng pagkakakulong. Isama si Ginang McDonald palabas dito. Sigaw ng isang matandang lalaki. Muli, siya ang nanguna at umatake ngunit agad siyang napatay. Ginoong George. Sigaw ni Orenthea McDonald. Tinutokso ang isang lalaking nasa gitnang edad na nangunguna, malakas siyang nagmura, kayo'y isang grupo ng mga walang pusong halimaw. Mamamatay kayo ng isang kakilakilabot na kamatayan. Nakangiting may pagnanasa, sinabi ni Iago Cooper, Orenthea, gusto ko ang iyong matigas na ulo. Masisiyahan ako kapag nasakop kita. Magpakatoto ka. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa hayaan kang makuha ang gusto mo. Galit na galit si Orenthea. Hindi mo kayang magdesisyon yan. Bago pa ako mapagod sa'yo, pangarapin mo na lang ang mamatay. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin kong sobrang saya mo na parang biyahe sa impyerno, sabi ni Lago at tumawa ng malakas. Nang dumating si Sebastian, nahuli na si Orenthea sa deck.
Ang kanyang mahahabang binti ay lalong naging kaakit-akit habang siya ay nahihirapan, at ang kanyang mga balikat ay nanginginig ng malakas dahil sa kanyang magaspang na paghinga. Mayroon siyang maramdaming leeg, at ang kalahating nakalantad na dibdib niya ay nagpasiklab ng imahinasyon ng mga tao. May maruming ngiti sa kanyang mukha. Hinablot ni Iago ang kanyang mga damit ng magaspang at binanggit ang walang kahihiyang mga salita, "Ganda, gusto mo man o hindi, gagawin mo ito ngayon." Ang mga manunood ay sumigaw ng maingay na may mga malaswang mukha, ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman at pagnanasa. "Mag-enjoy ka, sir. Ang ganda na ito ay bihirang makita." Isang hitsura ng kawalang pag-asa ang lumukab kay Orenthia. Pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit sinuklian niya si Lago ng masamang tingin, sinabihan, "Kayong mga kasuklam-suklam na grupo ay mamamatay ng kakilakilabot." Bago tuluyang mawalan ng pag-asa si Orenthia, biglang dumating si Sebastian mula sa wala. "Anong karapatan mong gumawa ng ganitong krimen sa harap ng lahat? Wala kang galang sa batas." Sigaw niya ng galit. Tumingin kay Sebastian mula sa gilid ng kanyang mga mata, Iago ay nagmura ng walang pakialam, "Saan ka ba nanggaling? Ang kapal ng mukha mong makialam sa akin. Ikaw ang mag-aani ng mga bunga ng iyong masasamang gawa, at ngayon ang huli mong araw sa mundo," sabi ni Sebastian na may pang-aasar. Ang mga tao sa likod ni Iago ay tumawa. "Even a person like you has the guts to brag like that." Habang nakangisi, tanong ni Iago ng walang pakialam, "Sinusubukan mo bang maging kabalyero na negal iligtas ng isang dalagang nasa panganib? Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo sa salamin bago iwin yan?" Kabanata 1793. Ang iba ay hayagang pinagtawanan din si Sebastian, ang kanilang tawanan ay umuukit sa hangin sa itaas ng dagat, puno ng sarkasmo at paghamak. Ang mukha ni Iago ay nagdilim, at siya ay sumigaw ng may masamang balak, "Patayin siya." Pagkatapos niyang magsalita, biglang sumugod ang kanyang mga tauhan kay Sebastian ng may galit, ang kanilang malupit na pagnanais na pumatay ay tila lulunod sa kanya. Nakatayo si Sebastian sa parehong lugar, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo, mukhang walang takot. Hawak ang kanyang mga walang laman na kamao, patuloy siyang naglalakbay sa hangin sa isang kakaibang landas gamit ang Phantom Steps. Ipinukpok niya ang kanyang kamao, at isang malakas na enerhiya ang sumabog na parang bulkan na sumisirit. Bago pa man makasigaw ang isang karaniwang intermediate deity master sa harapan, parang tinamaan siya ng kidlat at sumabog ng may malakas na tunog. Sariwang dugo na hinaluan ng laman ang sumabog sa hangin, naging maulang dugo at nahulog. Pagkatapos, muling sumuntok si Sebastian. Ang suntok na ito ay kasing bilis ng kidlat at umuugong pa sa hangin. Isang pangbanal na Panginoon ang sinubukang pigilan ang suntok. Pinipigilan ang kanyang mga ngipin, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang sandata ng paalang sa harap niya. Gayunpaman, ang sandata ay nabasag sa ilalim ng puwersa ng nakakatakot na enerhiya ni Sebastian at nagkabasag-basag. Hindi huminto ang suntok ni Sebastian at tumama ito sa kanyang dibdib. May narinig na pag-crack, at nabali ang mga tadyang ng banal na Panginoong Master. Ang kanyang dibdib ay lumubog, at siya ay nagsuka ng isang bangkos ng dugo. Pumutok siya na parang kanyan, namatay siya sa ere at malakas na nahulog sa dagat, na nagdulot ng malaking alon. Si Sebastian ay parang tigre sa gitna ng kawan ng mga tupa. Bawat suntok na kanyang ibinato ay may dalang nakasisilaw na lakas. Ang kanyang katawan ay umiikot, ang kanyang mga kamao ay umiikot na parang mga hilingan ng hangin, at ang kanyang mga kalaban ay nagiging mistulang dugo sa tuwing siya'y tumatama. May sumubok na umatake sa kanya mula sa gilid, at si Sebastian ay sumipa ng hindi man lang tumitingin. Yung tao ay lumipad at tumama sa isang malaking barko, na nagsimulang mag-alaw ng malakas. Ang kanyang katawan ay naipit sa deck ng barko sa isang deformed na anyo. Ang ibang matatapang na lalaki ay pinalibutan at inatake ng sabay-sabay. Nagtatawa, hinawakan ni Sebastian ang kanyang mga kamao at biglang sumugod pasulong. Ang kanyang mga kamao ay parang isang halimaw na lumalabas mula sa dagat, at ang kanyang makapangyarihang enerhiya ay bumuo ng isang hindi nakikitang alon ng enerhiya. Ilang nakabibinging pagsabog ang lumipas, ang kanyang mga kalaban ay nagkalasog-lasog.
Ang dugo ay naging ulap at tinanglawan ang paligid ng pula. Kahit na sila ay mga karaniwang Intermediate Deity Masters o Holy Lord Masters, sila ay kasing hina ng langgam sa ilalim ng mga suntok ni Sebastian. Ang puwersa ni Sebastian ay katulad ng isang hindi matatalong Diyos ng digmaan, at nag-iwan siya ng bakas ng kamatayan at pagkawasak saan man siya magpunta. Halos lumalabas na ang mga mata ni Lago sa kanilang mga butas, at puno ng kawalang paniniwala ang kanyang mukha. Sa nanginginig na mga labi, bamulong siya, ay imposible ito. Paano siya naging ganito kalakas? Ang kanyang boses ay puno ng takot at gulat. Lahat ng kanyang mga nasasakupan ay natakot sa nakakatakot na lakas ni Sebastian, at ang kanilang kayabangan ay napalitan ng takot. Ang kanilang opens iba ay naging nag-aalinlangan, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot sa kamatayan. Samantala, isang sinag ng pag-asa ang sumiklab sa malungkot na mga mata ni Orinthia habang matamon siyang nakatitig kay Sebastian, ang kanyang magagandang mata ay kumikislap ng maliwanag. Bumilis ang kanyang paghinga habang tahimik siyang nananalangin na sana mailigtas siya ni Sebastian mula sa walang katapusang pagdurusa na ito. Sumigaw si Sebastian ng galit at muling ibinato ang kanyang kamao. Ang malakas na puwersa ay nagdulot ng isang malakas na hangin, at ilang tao pa ang napunit. Ang kanilang mga bahagi ng katawan ay sumasayaw sa hangin. Isang matinding at nakakasukang amoy ng dugo ang lumutang sa ibabaw ng dagat. Si Sebastian ay tila mas nakakatakot at hindi matitinag sa makakating mist ng dugo, na para bang siya ay isang demonyo mula sa impyerno. Kabanata 1794. Ipinikit ni Lago ang kanyang mga mata at nagtanong na may masamang tingin, "Sino ka? Paano mo naglakas loob na sirain ang aking mga plano? Palayain mo siya, at bibigyan kita ng madaling kamatayan," malamig na sinabi ni Sebastian. Iyan ay isang malaking pahayag, ako ang ikatlong supling ng pamilya Connor mula sa Pearlside State. May ideya ka ba kung ano ang magiging mga kahihinatnan kung lalabanan mo kami? Tanong ni Lago. Bibilangan ko ng hanggang 3. Kung hindi mo siya pakakawalan, patay ka. 1. Hinihingi mo yan. Nagulat at galit, sumigaw si Lago sa isang matandang lalaki malapit, "Patayin mo siya, Benny." Pagkarinig niyon, biglang lumitaw si Benny Cooper sa harap ni Sebastian. Tinitigan si Sebastian ng masama, siya'y ngumisi. "Bobo kang bata, napaka-bold mo na makipag-insulto sa pamilya Cooper. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng isang guro ngayon." Si Sebastian ay kalmado, walang bakas ng takot, at may panghamak ng ngiti. Isang 3-star na transformative deity ay hindi sapat para ipagmalaki sa akin. Galit na galit, sumigaw si Benny, "Ang yabang mo. Pag nakuha kita, hindi ka na magiging ganito kayabang." Ang espiritual na enerhiya ni Benny ay dumaloy ng ligaya, at biglang sumabog ang isang malakas na enerhiya. Hinawakan niya ang kanyang mga kamao, at bigla siyang tumalon patungo kay Sebastian na may napakalakas na espiritual na enerhiya. Humitit si Sebastian at hindi umatras, tumira ng suntok ng diretso. Sa isang malakas na tunog, ang atake ni Benny ay nagkalasog-lasog. Ang kanyang ekspresyon ay naging madilim, at bago siya makapag-react, naroon na ang kamao ni Sebastian sa kanyang mukha. Isang napakalakas na pagsabog ang sumunod, at ang katawan ni Benny ay nagkahiwa-hiwalay, naging isang mahamog na puno ng dugo. Sa pagmasid sa eksenang ito, si Lago ay nagulat at natakot. Lumaki ang kanyang mga mata, at lumuhad ang kanyang mga tuhod habang bumagsak siya sa sahig. Muling humarap si Sebastian sa kanya at malamig na sinabi, "Ikaw na ang susunod." Nang hihintakot na umatras si Iago, nanginginig ang boses, "Huwag kang lumapit. Ako ang pangatlong tagapagmana ng pamilyang Cooper. Kung papatayin mo ako, papatayin ka ng pamilyang Cooper." Lumapit si Sebastian sa kanya at buong tapang na sinabi, "Kahit pa narito ang pinakamalakas na tao sa mundo, hindi kanya mailigtas ngayon." Nang malapit na niyang wakasan ang buhay ni Iago, isang galit na boses ang umabot mula sa malayo, "Tigil." Isang matandang lalaki ang dumating ng napakabilis kasama ang isang grupo ng mga eksperto. Tinutokso siya ng galit na galit kay Sebastian, sumigaw siya, "Bata, paano mo nagawa iyon sa isang miyembro ng pamilyang Cooper?
Kalimutan mo nang makalabas ka rito ng buhay ngayon. Inihagis ni Sebastian ang kanyang ulo at tumawa. Papatayin ko ang lahat ng darating. Anong dapat ikatakot? Ang mukha ng matandang lalaki ay naging malungkot, at inalag niya ang kanyang braso. Sama-sama, lahat. Hulihin siya. Agad na napalibutan si Sebastian ng mga eksperto mula sa pamilya Cooper, ngunit hindi siya natatakot kahit kaunti. Ang kanyang figure ay parang anino na naglalakbay sa gitna ng masa, at may isang tao na tiyak na mahuhulog sa tuwing siya ay gagalaw. Bigla na lang, umabot sa dagat ang mga sigaw ng sakit. Dumadaloy ang dugo sa lahat ng dako at pinula ang dagat. Sa huli, si Sebastian ay lumabas na hindi matatalo at tinapos ang lahat. Tumingin kay Iago, na nakahiga sa sahig, sumigaw siya, "Mamatay ka na, hayop kal." Nang malapit na niyang wakasan ang buhay ni Lago, isang mahiwagang liwanag ang nahulog mula sa langit, binalot si Lago, at naglaho. Nakunat ang noo ni Sebastian habang pinapanood ang direksyon kung saan nawala ang ilaw. Pagkatapos, ang Lago, na nawala, ay nagbanta sa hangin, "Bata, hintayin mo lang. Babayaran ka ng pamilya ko." Hindi niya inaasahan na may teleportation artifact si Lago. Ngayon na siya ay nakatakas na, magkakaroon ng gulo pagkatapos nito. Gayunpaman, hindi siya nagtagal dito at tinanong si Orenthea, "Ayos ka lang ba?" "Okay lang ako. Salamat sa pagligtas sa buhay ko." Yumuko si Orenthea at nagpasalamat sa kanya, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil kay Sebastian, namatay na sana siya dahil sa mga paglabag ni Iago. Baka makahanap ng daan dito ang mga Coopers. "Dapat kang umalis agad," sabi ni Sebastian at humarap upang umalis patungo sa malayo. "Sandali lang, sir," pinigilan siya ni Orenthea. "Anong nangyayari?" tanong ni Sebastian, lumingon pabalik. Lumakad si Orenthea patungo sa kanya at ibinigay sa kanya ang isang opal na piraso. Isa sa 3,000 dakilang teknik ng pagkain, ay nakatala dito. "Ano? Sinabi mo bang Great Devouring Technique?" Naabala, kinuha ni Sebastian ang opal slip para tingnan ito. Ngayon ay may mahinahong pag-iisip na siya at hindi natitinag kahit na siya'y nagkaproblema. Gayunpaman, nawalan siya ng kapanatagan nang marinig niyang nasa loob ng opal slip ang Great Devouring Technique. Ito ay dahil hindi ito isang karaniwang teknik. Hindi lamang ito isa sa 3,000, kundi ito rin ay nasa ranggo ng nangungunang 10. Kilalang kilala bilang batas ng pagkain, ito ay niranggo bilang ika-9 sa 3,100, na nagpapatunay kung gaano ito kalakas. Matapos suriin ang opal slip, hindi mapigilan ni Sebastian ang kanyang kasabikan ng matagal. Lumingon siya kay Orenthea at seryosong nagtanong, "Bakit mo ako binibigyan ng ganitong kayamanan?" Ngumiti. Sumagot si Orenthea, "Iniligtas mo ang aking buhay. Kumpara dito, hindi karapat-dapat banggitin ang teknik na ito. Hindi mo na kailangang gawin ito." "Salamat." Labis na nagpapasalamat si Sebastian. Handa na siyang umalis, kaya hindi na niya kailangang ipakita sa kanya ang ganitong kayamanan. "Oo nga pala, ako si Orenthea McDonald. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, sir?" "Ang pangalan ko ay Sebastian Wilder," sagot ni Sebastian. "Masaya akong makilala ka, Ginoong Wilder. Saan ka pupunta sunod?" "Plano kong tingnan ang paligid sa pasukan ng Nine Spheres Secret Realm," sabi niya. "Ginoo, naghahanda ka bang pumasok sa 9 na spheres?" "Ang galing. Pwede ba akong sumama sa iyo?" tanong ni Orenthea nang may pag-asa. Noong una, gustong tumanggi ni Sebastian, pero nang maisip ang teknik, tumango siya. "Ang ganda nito." Nasa sabik si Orenthea nang pumayag si Sebastian. Nasa dagat na sila ngayon at nananaligiran ng panganib. Mapanganib kung siya lang mag-isa, pero mas ligtas na ngayon na kasama niya si Sebastian. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan niya si Sebastian na pinatay ang isang 3-star transformative deity master sa isang suntok. Ang ganitong antas ng lakas ay talagang makapangyarihan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang isla, at sinimulan ni Sebastian ang pag-aaral ng Great Devouring Technique.
Ang pangunahing layunin ng teknik ay pagsipsip ng bawat enerhiya para sa paggamit ng nag-aaral at pagsipsip ng enerhiya ng kalaban. Anong kahangahangang kasanayan nito? Bukod pa rito, kung may kasanayang ito habang nag-uukit, ang isang nag-uukit ay makakakuha ng enerhiya ng ilang beses na mas mabilis. Habang abala si Sebastian sa pagsasanay, naging seryoso ang ekspresyon ni Orenthia. O hindi, Ginoong Wilder. Maraming mga piratang barko sa dagat, at malapit na silang makarating sa isla. Takot na takot ang kanyang mukha. Sila'y isang grupo lang ng mga pirata. Wala namang dahilan para mag-ingat ng ganito, sabi ni Sebastian nang walang pakialam. Ipinaliwanag ni Orenthia ng may pag-aalala, wala kang ideya na ang mga pirata dito ay tinatawag na merry pirates, at brutal sila. Ang mga lalaking mahuhulog sa kanilang mga kamay ay pinapatay, at mas masahol pang kapalaran ang naghihintay sa mga babae.